Welcome mga bay sa vlog natin ngayon. Now, hindi po ito paninira sa nasabing langis. Ito ay binabahagi ko lang at personal experience. Now, nag-change oil tayo gamit yung RS8 na fully synthetic, pati na rin yung gear oil. Pero unfortunately, habang ginagamit natin to ng matagal, na-notice ko na parang ma-vibrate at maingay yung makina. Kaya napagpasyahan ko na gumawa ng vlog at i-share na rin sa inyo. Baka meron din naka-experience nito at ano ba ang ginawa nila. So, ito po yung maingay na makina mga bay na naririnig ninyo. Now, before natin gamitin itong RS8 na langis is gamit ho natin yung S-oil. Is wala talaga akong narinig na maingay or ma-vibrate sa makina. Inakala ko baka yung panggilid yung issue natin, pero imposible din naman mangyari kasi kaka-cleaning lang natin sa CVT natin. Kaya minabuti ko mga bay na magtanong or humingi ng opinion sa NMAX Club Philippines at hati yung mga opinion sa mga users ng langis na ito na mga bay. Meron iba na sang-ayon at meron ding iba na hindi naman sang-ayon. So kung pagbabasihan natin yung komento nila, 60% po is hindi sang-ayon sa oil na ito at 40% naman ay sang-ayon sa oil. At ito naman yung pinaka-the best na comment na nabasa ko mga bay. $943 pa lang yung takbo ng langis ng RS8 sa makina natin, pero nakapag-decide na tayo na palitan yung langis. Dahil nga ito sa maingay mga bayan, no? Nakapag-decide tayo na palitan na lang para i-check din natin kung meron nga bang pagbabago pag palitan natin ng panibagong langis. Now, ang gamit natin ngayon mga bay is itong Zeek oil. Now, first time ko pa itong nagamit. Susubukan natin ito sa NMAX natin kung meron nga bang pagbabago para din natin ma-isolate kung talaga nga ba yung langis nga ba yung issue sa motor natin or merong ibang part sa motor na talagang need na natin i-check. So makita natin sa langis na mamula-mula pa siya at pwede pa sana itong gamitin, pero pinalitan na natin. At shout out pala kay Bossing yung nagpalit ng oil natin. At huwag kalimutan na 900 ml lang yung langis na kailangan sa NMAX version 2. At dapat higpitan yung mga bolts at saka yung lock ng oil para hindi siya lalabas sa ilalim at saka sa gilid ng iyong motor. Ayan, so ito na yung tunog ng motor mga bay. So rinig na rinig ko talaga yung difference sa nakagamit pa tayo ng RS8 compared dito sa Zeek oil. Now again mga bay, wala po tayong sinisiraan na brand dito at wala din tayong pinopromote na langis dito sa vlog na ito. Ito is to raise awareness lamang, lalo na dun sa mga may similar na mga experience sa mga nakagamit din ng RS8 na fully synthetic oil na kagaya ng ginamit natin. Ngayon, smooth na yung takbo ng motor at i-observe pa natin at i-check natin kung meron nga bang difference after 1,000 kilometers plus ng Zeek oil na ginagamit natin ngayon ay fully synthetic. So mag-change oil tayo at a maximum of 2,500 kilometers. So yan lang mga bay, maraming salamat sa inyong panonood at sana meron kayong natutunan, at kung meron man kayong mga similar experiences nito, paki-comment naman sa ibaba para naman malaman sa mga ibang bay natin. At kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment lang din kayo sa ibaba. Okay? Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next vlog.